Then, yung assignment naman about dun is gagawa ng Java program na magtatanong ng username at password ng user at titignan kung tama ba o mali. Then, may tatlo lamang na chance para ulitin yung password. So, first line, import Java UTL scanner. Ito yung para mabasa ng user, yung in-input. Then, line 3, class main. Dito niya dinidefine yung tinatawag na public class, yung pinaka-main ng ating code. So, line 4, ito naman yung para ma-define yung main method kung saan yung program magsa-start na. And then, line 5, ito yung magki-create kanya ng new scanner object para mabasa ng system mo. And then, line 6, dito naman sa string username, dito ka mag-define ng variable ng username mo. Then, kung ano yung value, kunyari, mark, yan. Then, line 7, dito naman yung string password. Dito mo i-define yung kung ano yung password mo, yung value niya. And then, line number 8 is dito yung attemptation. Dito yung ma-define an integer variable attempts with value 3. So, hanggang 3 lamang yung makaka-enter ka ng password. Ito yung limitation niya. So, line number 10, while attempts greater than to 0, dito siya magsa-start habang naglo-loop. Ito yung continue as long as yung attempts is greater than 0. And then, line 11, dito na i-print. Kunyari, system.out print. So, dito na naka-print yung words na enter username. Dito mo makikita yun sa output. So, ilalagay mo na yung password or yung username. I should say, username. And then, yung string, line 12, dito naman yung babasahin ng line of input from the user. It will be stored in a user input. Line 13, dito na rin magpa-print ng password na nilagay mo, kung ano yung password na nilagay mo dun sa output. And then line 14, dito niya na rin mababasa yung in-input ng user na mag-store dun sa pass input. And then line 16, ito yung kung yung user input equals sa username. Dito niya chine-check kung yung user input equals sa username and pass input. Kasi kapag equals siya sa password and then yung user input equals siya sa password din. Line 17, ito yung kapag yung credential mo is correct, magpiprint siya ng login successful dun sa output. And then kapag ka sa 18 naman, line 18, dito na mag-exit yung looping. Then line 19, kapag ka incorrect naman yung credential na nailagay dun sa output, is mag-attempt siya ng isa. Then sa line 21 is kapag ubos na yung 3 attemptation mo. And then line 25, kapag kayong attempt mo is equal to 0, na-reach out mo na yung attemptation na hanggang 3, dito na magsa-stop yung paglalagay mo ng password. So, ang may lalagay na doon is failed. Di ka na makaka-login kasi na-reach out na yung 3 attemptation. So, may limitation siya. And then, line 26, kapag kayong system out print in, dito nyo na masabing no attempts left sa account mo. So, maglalak na siya. Then, kapag i-run naman na natin yung code,
dun sa output is maglalagay siya ng enter username. Nilalagay mo yung username mo. Then, enter your password. Tapos, pag nilagay mo yung correct password mo, mag-print siya ng login successful. And then, pagka may attemptation naman, kapag naglagay ka ng username na tama, then, enter mo rin yung password mo, pero mali, mag-print siya ng login failed. So, mag-attempt ka ng isa pa. So, nag-attempt ka, inulit mo ulit yung username, pero mali yung username mo na isa, pero tama naman yung password mo, mag-attempt ka ulit ng isa pa. So, kapag in-attempt mo naman na lagay yung username mo, tama na yung username mo, then, pero mali naman yung password mo, magla-log and fade ulit. Then, yung attempt station mo is nag-0 na, magpiprint dun ng no attempts left. Yung account mo na is magla-lock.